Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA Headlines. Napababa ng gobyerno ang bilang ng mahihirap na Pilipino sa bansa batay sa data ng Philippine Statistics Authority or PSA. Bumaba sa 15.3% ang poverty rate sa bansa noong 2023 mula 18.1% noong 2021. Mas mababa ito kaysa sa target ng gobyerno ng 16 hanggang 16.4% sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028. Ayon pa sa PSA, bumaba sa 10.9% ang poverty incidence kung saan bumaba sa 3 milyon ang bilang ng mga mahihirap na pamilya noong 2023 kumpara sa 3.5 million noong 2021. Ang sektor naman ng senior citizens ay may pinakamababang poverty incidence na 7.8% noong 2023. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development or DepDev, malayo ang narating ng Administrasyong Marcos patungo sa layuning ibaba sa single-digit ang poverty rate sa bansa sa taong 2028. Tiniyak ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pursigido ang gobyerno na magpatupad ng mga epektibong polisiya at inisyatibo na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang anya sa mga dapat tutukan ng gobyerno ang pagpapalakas ng agricultural productivity, pagsasaayos ng infrastructure, pagpapababa ng presyo ng pagkain at pangangalaga sa kalusugan. Mungkahi ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na paunlarin ang edukasyon at patuloy na palakasin ang ekonomiya. Sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na mamumuhunan ang gobyerno sa physical at digital infrastructure, electrification, human resource development, education skills training at kalusugan. Nagbabala ang Pag-asa sa mga residenteng nasa mababang lugar na mag-ingat sa pagbaha kasunod ng pag-apaw ng tubig mula sa Lamesa Dam sa Quezon City ngayong hapon. Sa isang advisory, sinabi ng Pag-asa na umabot na sa 80.16 meters ang water level ng Lamesa Dam kaninang alas 3 ng hapon. Lampas na ito sa 80.15 meters na critical level ng dam. Dahil ito sa patuloy na pagbuhos ng ulan na dulot ng hanging habagat. Partikular na maapektuhan ang mga lugar malapit sa daluyan ng Tulyahan River, kabilang ang Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City, North Expressway at Sahlao Puerta Subdivision sa Valenzuela City, Caloocan, Navotas at ilang bahagi ng Malabon. Pinayuhan ng Pag-asa ang mga nakatira sa mga nasabing bayan, lalo na sa mga nasa mababang lugar at tabing ilog na maging handa at magbantay sa anuman mangyayari. Maaari rin makibalita sa mga lokal na pamahalaan para sa pinakahuling impormasyon. Nagbabala rin ang Pag-asa sa posibleng pagbaha at pagsasara ng mga kalsada dahil sa pagbara sa mga drainage na ipong tubig at high tide. Kaninang umaga, nagpakawala na ang Ipo Dam sa Bulacan ng 65.7 cubic meters ng tubig dahil sa matinding pag-ulan. Sa lalawigan ng Benguet, nagpakawala rin ng tubig ang Ambuklao Dam at Binga Dam. Posibleng maapektuhan ng pagbaha ang Barangay Ambuklao sa Bocod Municipality at Barangay Dalupirip at Tinongdan sa Itogon. Nais i-turn over ng Department of Agriculture or DA sa Bureau of Customs or BOC ang mahigit 2 container vans na naglalaman ng mga smuggled mackerel na naharang sa Port of Manila. Kasunod ito ng resulta ng mga laboratory test na ginawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR na nasasabing ligtas kainin ang produkto. Kasalukuyang nakalagak ang mga container van sa Port of Manila na naglalaman ng nasa 50 metric tons ng frozen mackerel
diesel na may halagang nasa 13 at 20 million pesos. Kasama ito sa 6 na container vans na naharang ng Inspectorate and Enforcement Service ng DA at ng Bureau of Plant Industry or BPI. 3 naman sa container vans na ito ang naglalaman ng 74 metric tons ng sibuyas na pula habang ang iba ay sibuyas na dilaw ang laman. Patuloy ang BPI sa paghihintay ng resulta kung contaminated ang mga nasabat na sibuyas sa bacteria, heavy metals, or pesticides. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., patuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta sa kalusugan ng publiko at ang paglaban sa smuggling. Sa balitang pangkalakalan, tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na ligtas lahat ng transmission lines at patuloy ang kanilang pagmamonitor dito sa gitna ng matinding pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Sa isang advisory, sinabi ng NGCP na normal at stable ang lahat ng grid operations sa bansa mula ng 10 ng umaga. Nakahanda naman ang kanilang 24/7 na operation sa kanilang overall command center kung sakaling may banta sa transmission operations dahil sa masamang panahon. Siniguro rin ng NGCP sa publiko ang kanilang commitment sa grid stability, readiness at quick response. Matatandaang lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Krising noong Sabado ng umaga, ngunit patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan sa maraming parte ng bansa dahil sa hanging habagat. Samantala, handa ang Pilipinas na bawasan ang taripa sa ilang produktong galing Estados Unidos ayon kay Department of Finance or DOF Secretary Ralph Recto. Ayon kay Recto, parte ito ng pagtitiyak sa zero o mababang taripa para naman sa mga produkto ng bansa na pumasok sa US. Naghahanap ang bansa ng paraan upang pagaanin ang epekto ng ipinataw 20% ng US tariff sa mga produktong Pinoy. Base sa latest data mula sa Philippine Statistics Authority or PSA, mataas ang export value ng Estados Unidos na nagkakahalaga ng 1.115 billion US dollars. Katumbas ito ng 15.3% na total exports ng bansa ngayong May 2025. Patuloy naman ang Pilipinas sa pagtutulak ng posibleng free trade agreement sa US maging sa iba pang bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.